Hi guys, in this podcast, pag-uusapan natin paano ako nag-start from 0 to 8 figures. So yan ang pag-uusapan natin sa podcast na ito. So if you are first time sa aking podcast, my name is Mark Christopher Kaalim, isa pong nasa content creator sa YouTube. Ngayon, siguro, first time nyo lang makapanood or marinig yung boses ko sa podcast na ito. So, pag-uusapan natin dito sa ating podcast kung papaano tayo kumita ng pera sa online or pag-uusapan natin yung mga success stories ng mga nagtagumpay gamit lamang po yung online or gamit yung kanilang cellphone. Basta't kumikita sa internet yung mga success stories, sabihin na natin siguro pag-uusapan natin in this podcast yung mga nagtagumpay gamit nila yung kanilang Facebook account, yung mga nagsimula ng kanilang YouTube account and then nag-start na dumami yung kanilang followers at kumita rin sa online. At marami pang iba yung mga pwede nating pag-usapan sa podcast natin. So ngayon, siguro ang una nating pag-uusapan, ako muna. Okay, so ako muna yung pag-usapan natin bago yung iba. So alam nyo, nag-start ako sa aking, sabihin na nating YouTube, kasi ang pinaka-platform ko talaga is YouTube. So nag-start ako way back 2017. So paano ba ako napunta sa YouTube o paano ba ako napunta sa online or make money online? Yung nangyari ganito kasi siya. So nasa trabaho ako noon. So nasa trabaho. So binidyohan ko yung sarili ko about, parang sineshare ko doon sa video na yon about goal setting. Although nasa ibang industry ako before na madalas naririnig ko yung goal setting. So gumawa ako ng isang video. So nilagay ko doon. So sabihin na natin kikita ako ng this amount. So sabi ko maganda pala siya. Kasi sineshare mo na yung knowledge mo, parang win-win siya. Na-share mo yung knowledge mo and at the same time natututo ka rin. Bakit ako natututo? Kasi nare-review sa akin yung mismong goal ko. So gumawa ako ng video. Yan yung sa tingin ko first time na ginawa ko na parang seryoso na. So, nagawa ko ng video ko. Nung nakagawa na ako ng video ko, nangyari, hindi na naman ako gumawa. So, hindi siya consistent. So, hanggang dumating yung time, meron akong isang offer na gagawin or gusto kong i-share sa mga tao. Pero ang platform ko noon is Facebook. Ang problema sa Facebook, napakarami namin. Same yung ino-offer namin. So sabi ko, kailangan ko maghanap ng platform na parang ako lang. O kaya sabihin na lang natin na parang mas kokonti. So nangyari, ginamit ko yung YouTube to inform yung sabihin na nating opportunity na meron akong alam. O kaya sabihin na lang natin, nakasali ako. So nangyari, nag-upload ako. May nangyari ba? 3 views lang yung nangyari. So, hindi pa po tayo successful agad sa ganong mga views. So, nakapag-upload ako ng 3. Ganun pa rin. 3 views, 6 views. So, hanggang dumating yung time, dahil yun ay opportunity, isineshare ko dun sa aking social media. So, unti-unti, dumadami. Sa tingin ko, naka-upload na ako ng 50 videos nung unti-unti na siyang tumataas yung views. So, ang sikreto pala is kailangan nyo talaga consistent ka. Importante yan na consistent ka na nag-a-upload sa YouTube mo or sa content mo sa inyong channel or kahit Facebook man yan, TikTok man yan o sabihin na nating YouTube. So, ngayon, dumating yung time na, yun nga, dumami na siya. So sabihin na natin nag-100 na yung subs ko. So hindi naging madali yung nung nag-uumpisa ako sa YouTube. Hindi naging madali. Sabihin na natin yung seryoso ko, 6 months siguro bago ako na-monetize. And sadly, hindi ko rin kaagad nakuha yung kita ko. Kasi ang nangyari is sa January ng 2018 nung nag-start na ako talagang tuloy-tuloy na gumawa ng video, June ako na monetize. Meaning,
na-reach ko yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Yan yung requirements ni YouTube para ma-monetize ka. And bago mo makuha yung sahod mo, kailangan mong maabot yung $100. Before ewan ko na ngayon medyo nalimutan ko na yung requirements. So, nakuha ko yung unang sahod ko sa YouTube ay 2018 ng November. So, meron nga silang isesend na letter. Hindi dumating sa akin, kaya online ko na lang ginawa. So, ngayon, 11 yun, November 11, natatandaan ko pa yung 2018 yung una kong tumanggap ng kita ko sa YouTube. And then November 21, dumating ulit yung month na yon. Kasi ang kitaan dyan sa YouTube ay 1 month and then the following month ng 21 mare-receive yung sahod mo. So ganun siya. So hanggang dumating yung time, so tuloy-tuloy na yan. So mula nung nag-start na ako sa YouTube hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yung kita natin sa partnership program ng YouTube. So nakaka-receive tayo monthly. And ang maganda nun, marami pa palang opportunity na makikita mo inside YouTube. So doon naman nag-umpisa na yung mga partnership program natin. Dumating na rin yung mga offers natin, mga affiliate na gustong ipakilala yung kanilang brand sa ating YouTube. And yun nga, for sabihin na natin 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ngayon, 25 na. So, 8 years. So, more than 8 digits or 8 digits na, huwag na nating lagyan ng amount, 8 digits na yung kinita natin. Gamit lamang po yung cellphone. Ang resources ko lang noon pala, kung may nagtatanong dyan, siguro mga gusto nila malaman kung ano ba yung naging gamit ko. Phone lang only. Cellphone lang yung gamit ko. So, yung quality nun, yung voice nun, yun lang, wala na akong ibang ginagamit. Yung cellphone ko lang. And, may mga time kasi na kailangan ng PC, hinihiram ko lang sa pinsan ko. Ayan. So, ang nangyari pa nga, wala rin akong background na maganda nung una ako nag-i-start. So, pumupunta ako sa kwarto ng anak ko na medyo maayos po yung background niya. Nag-green screen na nga lang ako sa likod para, siyempre, pag makalat, hindi rin maganda. So, yun nga, doon ako nag-start. So, sa mga nakikinig dito sa ating podcast o nanonood sa ating YouTube na rin, is when you start, kung nag-uumpisa kayo, hindi na kailangan ng mga magagandang mga gamit. Hindi kailangan. You can start sa kung ano yung gamit mo ngayon. Kung gamit mo, cellphone yan, and the good thing right now is napakaganda na yung mga resolution ng mga cellphone na kahit yung lowest quality, pinakamura na cellphone na smartphone, maganda na lahat ng quality ng camera at sa kanilang mga audio. So enough na yan. Ang mahalaga, yung content na i-upload mo. Ano ba yung value ng content na ginagamit mo para sa mga viewers mo? Yun yung napakahalaga. Na gustong mapanood o willing na panoorin ng mga audience mo. So sa atin, napakarami naman yung sabihin na natin nag-subscribe at nakikinig. So meron na tayo sa ating YouTube guys. Okay, so kung naririnig nyo, so meron na ho tayong 751,000 as of making this podcast. So ganun lang, ganun na ako nag-start. And right now, consistent at tuloy-tuloy naman tayo na kumikita. Gamit lamang. Hanggang ngayon guys, cellphone. Ngayon, medyo magaganda na yung cellphone natin kasi meron naman na tayong pambili. But before, nung nag-start ako, I started kung ano lang yung meron sa akin. May mga makukulit dun sa aking YouTube channel. Sabi mo, cellphone lang. Siyempre, kailangan mo rin ng internet. Okay? So, lahat naman, kailangan mo ng internet connection para, siyempre, mapanood nila. Diba? Or para meron kang ma-upload. So, sa akin, pinaganda ko na rin yung aking internet connection para lahat ay may upload. Kasi before, mapakatagal din mag-upload. Pero nag-i-start ako, sa bagay, konti lang naman yung mga ilang MB lang naman. So anyway, so kung first time nyo dito,
So ito po yung mga pinag-uusapan natin dito sa podcast natin. Pinag-uusapan natin paano ba kumita ng pera sa online gamit yung cellphone or success stories ng mga naging successful gamit po yung online. Basta online ang pinag-uusapan dito sa ating podcast. Lahat yan pag-uusapan natin sa podcast natin. So ngayon, kung may mga questions pala kayo, feel free na mag-comment kayo dyan sa comment section ng mga questions nyo na pwede nating pag-usapan sa next podcast natin. So mangyayari, once a week mag-upload tayo ng podcast natin na pwedeng kapulutan ng mga idea o aral na makakatulong sa buhay natin. Yan. Ang totoo, kaya ako gumagawa ng video sa aking YouTube channel ay para makapagbigay naman ng mga ideas. Kasi maraming tao, yes, yung iba nga may pera, walang pera. Ang isa lang ang problema dyan, wala kasi silang ideas na kung saan pwede silang kumita. Kaya minsan, stuck up sila. Kaya nga nagke-create ako ng videos. Kahit short man lang yan, at least kahit paano, potential pala na pwede akong kumita sa ganung paraan. Yun yung mga pinag-uusapan ko doon sa aking YouTube channel. But this podcast, kwentuhan lang tayo kung paano ba tayo kumita ng pera. O paano ba tayo magkapera sa online. Ang totoo, napakaganda kapag ganun yung sistema mo. Ang totoo, pwede mo lahat isabayan. May trabaho ka, wala kang trabaho, nasa abroad ka ngayon, pwede mong gawin yung online. Pwede. Ang mga viewers ko, ang isa sa pinakamarami bukod sa Pilipinas is UAE. Sa mga nakikinig at nakakapanood ng aking videos, sigurado ako, yan, mga taga UAE number 1, parang yung susunod ay nasa Saudi, mga ganyan. And then Taiwan, and Canada, and the rest, iba't iba na. So sabi ko, napakahalaga talaga na magkaroon kayo ng time din para pag-aralan yung online. Kasi kung nakikinig ka at hindi mo pa rin alam kung anong gagawin mo, so kailangan mo talagang aralin. Ayaw at sa gusto mo, kailangan mo aralin. Sa mga nasa videos ko pala dun sa aking YouTube, marami rin nagtatanong ng iba't ibang mga paraan. Ang totoo, tama, nagtatanong sila, kaya lang hindi ko kayang sagutin ng through messenger or sa message ng mga videos ko yung mga tanong nila. So gumagawa ako ng videos para kahit papaano masagot man yung mga ibang mga tanong nila. Basta sa podcast na to, siguro mag-aabang din kayo ng mga makakausap natin na kung saan naging may mga success stories na pwede din natin gayahin, pwede nating kopyahin. Yan, pwede nating kopyahin or maging model natin sa ating paggawa sa online. So ngayon, marami bang mga paraan paano, sabihin na natin, pagkakakitaan ng pera sa online? Napakarami na ngayon. Ngayon, baka ang tanong mo, Mark, ngayong 2025, maganda pa rin ba ang kitaan sa online? Alam nyo, ang sagot ko dyan, lalong maganda. Sobrang lalong maganda. Kasi napakarami na pong lumalabas na mga makakatulong sa atin sa ating pag-o-online. Halimbawa, eto, yung ChatGPT. So online din yan. Isa siyang parang AI na kung saan lahat ng mga naiisip mo or yung lahat na hindi mo kayang isipin ay pwede mong ilagay doon, i-search mo lang. So halimbawa, top 5 na di ba, i-research mo pa yon, pinaka magandang gawin ng edad 40, mga ganon. I-type mo doon, lalabas na yung mga sagot. Hindi ka na mag-iisip, hindi ka na magre-research, lalabas na mismo doon sa sagot, doon sa ChatGPT. And it's 100% free na gamitin yon. Pero may paid siya, pero yung free is enough para magkaroon po kayo nun. So napakarami po yung mga pwede nating pagkakitaan na ngayon sa online. So siguro tanungin mo na lang yung sarili mo, ano ba yung quality para ako ay kumita mismo sa online din. So napakahalaga yan. So sa akin, ngayon, okay na rin sa akin. So marami tayong naging achievement din gamit yung online at nakapag-explore na tayo
sa iba't ibang bansa rin dahil lang din yan sa online. Yun yung naging parang pintuan natin para mabuksan o makikita yung ibang mga oportunidad na mas malalaki pa pala. So isang way yung online para ma-open ka sa ibang mga possibility na pwede yung pasukin. Yun sa akin, for me. So anyway, baka nagtatanong din kayo. So graduate din ako. Ito yung mga background ko pala. Nagtrabaho rin ako sa employment. May employment din ako before. Kaya lang yun nga, dahil yung mindset ko kasi is magnegosyo talaga. Kaya hindi ako nakakapagtagal sa mga trabaho na pinapasukan natin. Ang isip ko kasi nasa business minsan, nagko-conflict kami dun sa mga katrabaho natin. Hindi naman sa ayaw kong sumunod sa kanila, pero parang asiwa ako sa ganong sistema. Asiwa ako, parang ganon. Kaya minabuti ko, naghanap ng mga oportunidad na pwede akong kumita na wala tayong boss. Yun. So ngayon, sa online talaga, napakarami yung pwede natin pang gawin. So ngayon 2025, siguro pwede kang mag-umpisa na. Kung nakikinig ka at nawawalan ka ng pag-asa na kumita sa online, umpisa ka lang, mag-umpisa ka. Kasi hanggat di ka nakakapag-umpisa, walang mangyayari. Just start. Sabi nga, start and then magplano ka kung ano yung next na gagawin mo. Yan yung importante yan. So, ngayon, siguro, sabi ko nga, yung topic natin is from 0 to 8 figures. So, mag-start ka lang. Okay? And then don't expect na tomorrow, next week, next month ay ang result mo ay 8 figures agad. Wag. So, ang gagawin mo lang, I advise na mag-start ka lang and then enjoyin mo lang yung gagawin mo. So, halimbawa, nagko-content ka regarding sa, sabihin na natin, halimbawa sa YouTube na lang nagbibigay ka ng content regarding sa vlog mo, yung daily na ginagawa mo, so share mo lang. Kasi ginagawa mo naman na yun nilagyan mo lang ngayon ng camera. May camera ka lang at meron ka lang, i-upload mo lang. Yun lang yung gagawin mo. So enjoyin mo lang hanggang darating yung time na mamonetize ka, darating yung mga partnership mo, pwede ka maglagay ng affiliate mo, and then dun pwede ka na mag-umpisang kumita. Ganun ang nangyari sa akin. So, hanap ka ng platform na sa tingin mo ay kaya mong i-dominate or kaya mong gawan. So, halimbawa, short form lang ang gusto mo, you can start as sa TikTok, sa Reels, at saka sa Shorts ng YouTube. So, kung sa tingin mo naman ay kaya mo sa Instagram, so, lahat ng platform na yan, magkakaiba po sila ng parang depende. So, halimbawa, you love entertainment, pwede kayo sa Facebook. But kung content mo ay mga pwedeng i-research, pwede kayo sa YouTube. And long, it should be long. Dapat medyo mahaba. And yung reels mo, pwede na nga yung mga long mo, hati-hatiin mo lang siya. Ganun lang siya. So, ganun lang mag-start. And then, hanap kayo ng mga affiliate companies na pwede nyo pong isabay dun sa inyong videos. Pwede nyo ilagay yan. Yan yung tinuturo ko ang totoo. Diyan ako nagtuturo paano. Siguro kahit wala ka pang subscribers o wala ka pang sabihin na nating hindi ka pa monetize sa YouTube pwede or sa Facebook o kaya TikTok, pwede yung affiliate. Ilagay mo lang yun. Napakahalaga na maglagay po kayo ng affiliate kasi yun ang tutulong sa'yo para habang nag-uumpisa ka, pwede ka nang kumita. Hindi ganun kalaki Hindi ganun kalaki. Pero pwede ka nang kumita sa affiliate lang. And marami nga ngayon sa affiliate ng TikTok, mga bata na sa kabataan, napakababata pero kumikita na sila ng 6 digits. Meron ding 5 digits. At ang totoo may mga 7 digits dyan sa TikTok. Kabataan lang. Ginagawa? Nagre-review sila ng mga products. Nagkukwento sila about sa products. Pinapakita nila yung mga products. At may mga buyer na kasi doon na bumibili doon sa mga products na nire-review nila. And kumikita talaga sila. At napakalalaki. Ayan. Isa yan. So, sana narinig nyo yan.
pwede nyong i-explore. So kapag nakita nyo o naririnig nyo yung mga ideas na to, isulat nyo and then mag-research kayo. Kasi may mga tutorial na yan. Hindi ko man masabi, mailagay, magawan ng tutorial o review yan. So pwede ka na mag-research. So habang sinasabi ko, magsulat ka lang. Yan yung mga ideas na yan na mismong ako ay yung iba hindi ko pa nagagawa pero yun ang na-observe ko. So para makuha nyo yung 7 figures. Alam nyo yung mga ibang mga bago ngayon, may mga business sila, gumagawa lang sila na rin ng videos to introduce yung mga business nila at nakikita, free advertisement na ang social media, ang totoo sa akin, that's free advertisement kung alam mo lang yung gagawin. May business ka, gawa ka ng video, ipakilala mo yung business mo. Wala kang business, may trabaho ka, ipakilala mo yung ginagawa mo na trabaho. Halimbawa, sinishare mo lang kung ano yung daily na May mga curious dyan eh, may mga viewers tayo na curious lang sila. Halimbawa, ano ba yung trabaho mo? Trabaho ng yung may napapanood ako sa TikTok, embalmer. Ano daw ba yung ginagawa nila? So may mga curious lang. So sinishare nila kung ano yung ginagawa ng isang embalmer. Ano yung ginagawa ng mga mangingisda. So lahat na ngayon, kung mapapanood mo, meron na yung mga yon. Ang totoo, 2018 binabanggit ko na yan. So may mga gumagawa na siya ngayon at ang maganda yung result din sa kanila. Kaya, start now. Huwag mo nang ipagpabukas. Umpisan mo agad and consistent. Adjust along the way. Anong ibig sabihin ng adjust along the way? Hindi pa finish ka agad. Yung mga first videos mo, 2 videos mo, third videos mo, parang rollout pa yan. Hindi pa siya fully formed. Kumbaga, habang ang gagawin mo, yung first video mo, yung next ay gagandahan mo kesa dun sa first video mo. Mas gagandahan mo pa hanggang sa fully na maganda na yung mga videos mo. Ganun yung gagawin mo. Ang totoo si Mr. Beast, ganun din. Napakarami niya ng channels bago naging successful. So ngayon, alam niyo si Mr. Beast, no, di ba? Siya na yung number 1 ngayon. Bata pa lang, ang maganda naman sa kanya is bata pa lang, meron siyang mga channel. Na kung saan marami siyang mga mistakes, marami siyang mga failures, pero tuloy-tuloy at consistent, ganun din yung pwede mangyari sa inyo. So kung nakikinig ka, OFW ka, may trabaho ka, wala kang trabaho, tambay ka, may business ka na maliit and gusto mong ipakilala sa mga target audience mo or target market mo, gawa ka ng video. Yan yung isang pwede kong maituro sa inyo at makakapag-share ako dito nang sa tingin ko ay makakatulong din ako. Ano pa? Sabihin na natin, wala kang trabaho. As in, wala. Ang totoo, marami ngayon walang trabaho before. Ngayon may trabaho na. May business sila before, walang kita. Ngayon may kita na. Dahil po sa online. Ginamit lang nilang tama yung online. Ginamit nila yung tama yung platform na kung saan nakakatulong dun sa kanilang business. So, potential lahat ngayon na magkapag 8 figures. Pero kailangan mo lang din na aralin. Magbigay ka ng panahon para aralin yung mga platform. So sa akin, sabi ko nga, dito ako sa YouTube una nag-start. So ine-explore ko rin yung ibang mga platform. Pero dahil nga yung content ko is niche siya, hindi siya generic or in general. Kaya, sa YouTube siya, akma. So sinusubukan ko rin mag-upload sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, pero hindi siya akma doon. Kaya dito sinasamantala ko yung YouTube. So, siguro gagawa pa tayo ng mga podcast tungkol sa gagawa ako ng mga iba't iba pang mga tutorial sa aking YouTube at ituturo ko rin sa inyo. Sa mga nakikinig, hanapin nyo po yung Pinoy Influencer na channel, which is once na ititype nyo yung Pinoy Influencer, makikita nyo na doon. Nandun na lahat ng tutorials ko. Paano kayo mag-start ng YouTube, paano kayo mag-upload ng video, paano. Lahat ng mga yon, step by step ginawan ko na. And napaka-importante, pag nag-uumpisa na kayo sa online, ay kailangan po meron kayong mga e-wallets. So, okay naman yung GCash and okay din yung Maya sa atin sa e-wallet. Or PayPal, kasama yan. Kaya lang hindi Pilipinas yan. Pero yan yung mga importante
na meron ka kapag nag-start ka na sa online. Kasi madalas yan yung mga payment form. And syempre, you can use also yung mga wallet ng crypto wallet. Importante rin yan. Kasi dyan sila tumatanggap at yan yung mga payment form na ginagamit ng iba. So makakatulong din yan. Kaya dapat, kung hindi nyo pa alam, may mga videos na ako doon. Paano kayo mag-create ng wallet, paano kayo i-connect yung GCash nyo sa bank account nyo. Pwede kayong paano mag-encash sa mga, sabihin na nating pawn shop o kaya sari-sari store. Meron akong mga videos nun na kung saan. And syempre, dapat iwasan po natin mag-click ng mga link para hindi po kayo ma-hack. Kasi karamihan yan sa aking YouTube eh. Sir, pangit yung ganitong brand. Ang problema doon, sila ang may problema, hindi doon sa application na e-wallet na yun. Ang totoo, fully secured naman sila. Basta tama yung ginawa mo. Yun po yung pinakamaganda doon. Now, so ang advice ko sa mga nakikinig dito sa podcast na to ay mag-start na po kayo. Yun yung number 1, mag-take action kayo. You can video yourself para pwede kayong kumita ng 8 figures gaya na katulad natin. Pero hindi naman yung 8 figures yung habol doon. Kung meron kang idea, merong sa tingin mo valuable yung knowledge mo na gusto mong marinig ng tao, mapanood ng tao, you can start now. Sigurado ako kapag nangyari sa'yo yon, hindi lang baka 8 figures, pwede pang 9 figures yung pwede mong kitain. Pero hindi naman yung figures ang pinag-uusapan dyan. Ang importante, meron kang knowledge or valuable lesson na gusto mong impact sa ibang tao. Kaya ko naman din inumpisan tong podcast na to is para makapagbigay din ng pag-asa sa mga nawawalan na hanggang doon na lang yung sa tingin nilang kakayanan nila. Hindi, kayang-kaya mong kumita pa ng mas malaki sa kung anong meron ka ngayon. Yun ang dapat yung intindihin at yun ang dapat nyong alamin. Kaya dapat magbigay kayo ng panahon para aralin yung online. Medyo sabihin na nating generic yung salitang online pero at least may mga potential na pwede nyong kitain na ganun. So since nanonood kayo, pero dapat mag-ingat po kayo kasi minsan puro entertainment na lang yung pinapanood nyo. Dapat, kung ako sa inyo, pag pupunta kayo sa social media, is mag-learning yung importante. Halimbawa, yung mga how-to, makakatulong yun. Para na kayo nag-aral ng mga more than 4-year course, yung mga how-to ngayon dyan sa social media. Pag nag-how-to po kayo, aralin nyo, i-apply nyo, napakahalaga yon. Kahit saan po yun, sa negosyo, sa sabihin na natin sa paggawa ng kung ano-ano, kalikod ng cellphone, lahat na yan nandiyan na sa social media. Ang gagawin nyo lang is pagpupunta kayo dun sa social media, ang target nyo ay learning, matuto. Yun ang dapat nyong gawin. Pag nagpunta kayo doon, hindi sa entertainment at scroll-scroll lang. Wala po kayong matututunan doon sa scroll-scroll lang. Ang gagawin nyo, mag-search kayo na mga gusto nyong matutunan at manood kayo, isulat nyo, and then mag-take action kayo. Sigurado ako makakatulong sa inyo yon. So yun lang yung ating pinag-usapan ngayon o pag-uusapan ngayon para at least meron lang kayong meron akong ma-share, and this is my first first podcast ko. So sana nakakuha kayo makapulot kayo ng mga konting kaalaman na kung saan pwede kayong kumita sa online, pwede kayong kumita gamit ang iyong cellphone, pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang ng totoo talaga na kitaan. At nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. So ito lang yung aking may share. See you sa susunod na ating podcast at abangan nyo yung mga iba't ibang mga topic na pwede nating pag-usapan sa podcast ko na to. So once again, this is Mark. See you on my next podcast.